Umani ng batikos ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa Senado dahil sa pagpapatupad ng online na pagtataya sa loto kahit hindi pa ito aprobado ng Pangulo. Sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Ways and Means ay kinestyon ni Senador Raffy Tulfo ang mga opisyal ng PCSO, partikular na si PCSO General Manager Mel Robles kung bakit hindi siya dumaan sa opisina ng Pangulo para umpisahan ang operasyon ng e-loto. Sinabi ni Robles na hindi pa naman kailangan humingi ng permiso para sa online na pagtataya kasi nasa trial stage pa lamang ang e-loto. Pero si Senator Tulfo hindi kumbinsido sa dahilang ito ni Robles. Na sinasabi rito, pag online, kailangan may permiso mula sa OP. Online po yung e-loto. Sana po, kumuha kayo ng permiso sa Office of the President. Binaypas niyo po yung OP sa proyektong ito. Number 1 violation po yun. Mr. Chairman, assuming that is correct, we are just on a test run po. We have to test this before having it approved. Kasi po, it would look, kung hindi naman po gumagana, pag nauna naman po yung approval, ay medyo mahirap din naman po yan. So we have to be very clear, this is on a test run. Exactly, precisely, definitely, absolutely, you're right. Pero, bago ka mag-test run, you should secure permission from the OP before any move whatsoever. Giit ni Robles, pinayagan na sila ng opisina ng Executive Secretary dahil ang PCSO ang may otoridad sa pagbuo ng technical guidelines para sa online betting platform. Pero ipinunto ni Tulfo na marahil ay magbabago ang isip ni Executive Secretary Lucas Bersamin kung nalaman niya ang sinabi ng Office of the Government Corporate Council o OGCC patungkol sa nasabing issue. And I don't know kung nabasa ba ng Executive Secretary itong opinion ng OGCC. Sana, pinadalhan nyo si Executive Secretary ng opinion. Sir, nagbibigay ka ng opinion yan pero may opinion ng OGCC. Pinagbanggaan nyo sana. Siguro baka hindi siguro nabasa ito ng Executive Secretary kasi kung nabasa ito ni ES, then he might not have issued that kind of letter. Kasi kung ako sa Executive Secretary at pinabasa mo sa akin to, ba't pa ako mag-issue ng sulat ng ganon? Sasabihin ko, hey, hindi ko ba magayin yung OGCC? Kasi sigurado ako si ES, he'll make sure na talagang nagko-confront tayo sa lahat ng mga patakaran, sa lahat ng mga protocol sa departamento ng executive. Kasunod nito ay binasa na ni Tulfo ang bahagi ng opinyon ng OGCC na nagsasabi na kailangan ito ng permiso mula sa Pangulo kahit ang pagsasagawa ng test run at para sa procurement o pagbili ng online betting systems. Nagsasagawaan niya sila ng pagdinig dahil sa reklamo ng mga Lotto outlet franchisee at Lotto agents. Dahil sa pagbubukas ng e-Lotto sa nakaraang buwan ng Disyembre ay libu-libo na sa kanila ang nawalan ng trabaho. So ano nangyari po doon na Ms. Xavier doon sa 2000 na sarado napasara? na po sila lahat. Sarado na po lahat yung ano. Yun nga po yung humihingi sila ng tulong sa akin na kung maaari po na mabigyan sila ng chance na makapagbukas ulit. Ang problema po, wala po talagang available na machine. Ikinagagalit ni Tulfo ang questionableng e-Lotto dahil bukod sa wala itong permiso ay lumabas din sa pagdinig na batay sa abiso ng OGCC. Ang test run para sa e-Lotto ay dapat 6 na buwan lamang at hindi 1 taon. Sabi po ng OGCC dito na dapat kung test run ang pinag-uusapan 6 months lang. Ginawa niyo pong 1 year at inilagay niyo po dito sa Memorandum of Agreement with Pacific Online. Again, that's another violation. Your Honor, as you have said, we are in the best position as the same opinion cited. And ito naman po ay is from the experience of the collective memory, the institutional memory of PCSO. Kinestyon rin niya kung bakit may komisyon ang system provider ng e-Lotto gayong nasa trial stage pa lamang ito. Batay sa dokumento na hawak ni Tulfo, higit 10 milyong piso ang tinanggap na komisyon ng Pacific Online Corporation. These game proponents should not receive any commission at all the sale and marketing of the online game tickets during the experimental test run of such games consistent with the objective of a mere test run except for recovery of actual reasonable cost. And you are further cautioned
This commission basis arrangement for the game proponents' sale and marketing of the online game tickets during the experimental test run period may expose members of the PCSO board and or PCSO's officers to criminal and or administrative liability under Section 3 of RA 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Lalo pang ang naging palaisipan para sa mga senador ang pagkapanalo ng isang betor nito lamang Huwebes at 18 ng Enero. Gayong ipinagdidiinang nasa trial stage pa lamang ang iloto na nag-ooperate na walang permiso.